Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo, okay? Kung anong kaninong energy to. Tingnan na natin or itanong natin. Anong plano ng person mo para sa'yo? Okay? Ano yung kanyang balak? Next moves? Yan. Ano yung next moves niya sa'yo? Ano yung kanyang gustong mangyari sa connection na to? Para to sa mga binigyan ng silent treatment. Magbabalik pa ba ang person mo sa'yo? Ayan, tingnan natin. Be open-minded po hindi halos lahat, kaya piliin nyo na lang yan. Give me the message. Magbabalik pa ba yung person mo sa'yo? Ang dami nito. Give me the message. Magbabalik pa ba yung person mo sa'yo? Two of Fire. Okay. Give me the message. Magbabalik pa ba ang person mo sa'yo? Tumalsik to. Origin. Give me the message. Magbabalik pa ba ang person mo sa'yo? Tumalsik to. The Hangman. Give me more information. Magbabalik pa ba ang person mo sa'yo? The Hierophant. Give me the message. Magbabalik pa ba yung person mo sa'yo? Five of Earth. The Chariot. Give me the message. Magbabalik pa ba yung person mo sa'yo? Two of Air. Babalik ba? Ang dami. The Sun. Okay, kunin ko na to. Excuse me. Bottom of the deck. Eight of Earth. Okay. Meron ka ditong person na Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Then, Virgo, Capricorn, Taurus. Malakas ang Taurus. Ayun. And, Libra. Malakas din ang Libra. Okay. Ayun, ito lang yung nakikita ko. Tingnan natin dito, no, sa Eight of Earth. The Sun, Ace of Fire, Seven of Air, Upright, and the Five of Fire. Alam mo yung tipo ng tao, no, yung person mo, magbabalik to. Okay? Kaya siya magbabalik. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw yung liwanag niya. Ikaw yung nagbibigay ng pag-asa sa tao na to. Para kang young energy. Hindi ba yung tipong hindi ka mabigat kasama. Komportable itong tao na to kasama ka. Ikaw yung susi. Pero itong tao na to, no, marami tong option. Marami tong pinagpilian. Pero dahil sa kahit anong dami niyang pinagpipilian, ikaw pa rin yung sagot sa tao na to. Kumbaga, nagtry lang to ng iba para, kumbaga, binabala-balansin niya yung mga option niya. Kung sino ba yung nararapat sa kanya. Ganon ang energy ng person mo. Pero ganon pa man nakikitaan ka ng tao na to na iba sa lahat. Kasi ano ka lang yung aura mo, innocent, pure. Nagbibigay sigla sa kanya. Saya. Then nakikitaan ka din ng tao na to na napaka-loyal mo. Okay? Ganun kan makita nito.
Ito lang nafe-feel ko sa The Sun and sa Eight of Earth. Nakikitaan ko dito yung energy mo kasi nakitaan ko dito na betrayal para sa'yo. Pero ganun pa man sa Ace of Fire, yung tipo na disappoint ka dito, nabigo ba, nasaktan ka dito, Seven of Ear. Yung tipo na feeling betray, ganun yung nararamdaman mo. Yung tipo na ganito yung mensahe mo, ito na ang tao nito yung pinagkakatiwalaan ko. Niloko pa ako, sinaktan pa ako, ang sakit, ganon. Kasi naitaan ko dito, binigay mo naman ang lahat eh. Pero kahit binigay mo yung lahat, inalisan ka, duguan kang umalis dito. Pero ganun pa man nararamdaman kong bumangon ka. Gemini, Aquarius, and Libra. Malakas ang Aquarius. Okay? Then may nakikita rin ako dito na Aries. Malakas din yung Aries. Meron din ako nakikita dito na 5 fire. Leo energy. Naiitaan ko dito, meron ditong pangyayari, kaguluhan, conflict, umiksena sa relasyon nyo, or sabihin natin gumulo. Pero ganun pa man itong tao na ito. Ikaw yung pag-asa niya, ikaw yung hope niya. Ganun yung nakikita ko dito Pero ganun pa man nakikitaan ko din yung pangyayari kung paano ka nasaktan ng tao na ito. Pero ganun pa man hindi ka mawala sa isip nito. Ikaw at ikaw pa rin. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi loyal ka eh. Hindi niya na matatagpuan yung katulad mong tapat, matino, young energy, masigla, masayahin, pure and innocent, nagsasabi ng totoo. Ikaw yung happiness ng tao na to. Ikaw din yung susi. Siya yung tipo ng tao na open na rin siya sa spiritual, okay? Marami na rin tong kaalaman. Pero ganun pa man dumating yung point na sinubok yung inyong komunikasyon, sinubok yung inyong relasyon, kung hanggang saan. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito, may mga problema, natangay kayo sa problema. Kumbaga, nararamdaman ko dito, yung natangay yung problema, natangay, nagpasakop kayo. Or sabihin natin na natangay siya, at inalisan ka. Ganon. Meron kayong anak? Ito lang nafe-feel ko. Pero ganun pa man babalik to sa'yo. Okay? Meron ditong nag-away, conflict, kaguluhan, ako nakikita, sinaktan, binitray, niloko, inalisan, or ginusting. Pero ganun pa man, ikaw pa rin yung dawa neto, natauhan to. Okay? Meron ditong origin. So, nakikita ko rito, meron ditong pangyayari na kung saan meron kang mabibreak, or sabihin natin na meron ditong sumpa na matatanggalan nyo. Okay? Maybe meron ditong naiinggit sa'yo, naiinggit sa person mo. Okay? Na kung saan nagbigay sa inyo ng ganitong eksena, away-away, pero meron ditong hiwaga na nangyari. Maybe dahil maganda yung relasyon na meron kayo, meron ditong tao na hindi natutuwa sa nakikita niya. Para sa'yo, pwede rin sabihin na meron nagkakagusto sa person mo na gumagawa ng hindi maganda para ba magkalayo kayo, magkagulo kayo. Kasi nakikitaan ka niya ng The Sun, pero nangyari dito, nagkagulo kayo. So, ibig sabihin, merong gumulo sa komunikasyon nyo para pag-awayin kayo. Pero meron ako nakikita dito na matatapos na to, mawawasak na kung ano man yung mga ginawa na sumpa, kung saan man yan nagmula. Okay? Nakikitaan ko dito na huwag kang mawawalan ng pag-asa, sinasabi dito sa origin. Kasi ikaw yung kaliwanagan, ikaw yung liwanag na makakalis dito, manampalataya ka. Ayan, utal na ako, sorry.
Manampalataya ka lang kasi maalisan mo to, okay? Itong mga chaos na nangyari sa inyo, may mga kaguluhan, may intriga, ay mawawasak to. Yung mga nagbibigay ng negative entity para sa connection mo or para din sa iyo. Para hindi ka maging masaya. Okay? Pero maalisan mo to. Mawawasak mo to. Okay? Dito no, sa The Hangman and the Hierophant. Nafe-feel ko dito no, yung sa Two of Fire, Aries energy and Leo. Kumbaga itong tao nito, naiisip ka nito, pupunta to sa'yo, okay? Nahanap lang to ng tamang tiyempo, tamang oras. Kasi alam ng person mo dito na hindi pa yung tamang oras para sa inyong dalawa. Kasi may kaguluhan pa. Meron pa tong inaayos. Kasi hindi pa siya malaya sa komunikasyon na meron siya, or sabihin natin na hindi pa siya malaya sa kung anong meron siya sa panahon ngayon, okay? Kasi meron dito gumagawa, pero nakikitaan ko dito, mawawasak to, okay? Ito rin na-feel ko, naka-stuck pa siya, hindi pa niya alam kung paano babalansin yung sitwasyon. Pero ganun pa man ano, nagkakaroon na to ng idea, nagkakaroon na to ng kaalaman, natutuklasan na niya, okay? Maybe nararamdaman din ng tao nito. Pwede rin sabihin na meron, nagtataka na siya kung bakit ganun yung sitwasyon, bakit gumuli yung komunikasyon. So, itong tao na to gumagawa na ng paraan, or pwede rin sabihin ikaw, gumagawa ka na ng paraan para makontra yung mga bagay-bagay na hindi maganda. Okay? Mag-insenso ka. Ito lang nafe-feel ko. Then dito, no, kung makikita mo dito sa Two of Fire, marireceive mo yung tagumpay. Magiging kang masaya. Kung ano man yung gusto mo, or pwede rin sabihin na magiging maayos din ang lahat. Meron ditong travel na patungo sa'yo. Okay, nag-iintay lang to ng tamang panahon. Ito rin nafe-feel ko. Meron dito patungo sa'yo. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus energy. Okay? Dito no, sa Five of Fire, the Chariot, and Two of Air. Nakikitaan ko dito na naging malabo para sa iyong sitwasyon. Humahanap ka ng balanse. Kasi meron ditong lihim. Maybe may lihim yung person mo kung bakit niya nagawa ito. Para kang nilagay sa isang pedestal. Alam mo yun? Yung parang dyan ka muna, babalikan kita dyan. Huwag kang aalis dyan. Ganon. Ganon yung energy. Pero ganon pa man ano, hindi meron tong nilihim sa'yo na hindi mo pa alam kung bakit nangyari tong kaguluhan na to, tong conflict na nangyari sa inyo. Ito lang nararamdaman ko dito. Pero ganun pa man ano, patungo to sa'yo. Nagkakaroon na to ng transformation. Kumbaga no, nakikitaan ko dito na hindi pa nagiging malinaw. Kumbaga may unseen pa, or hindi mo pa nakikita ang lahat. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rito na meron ditong tutungo para sa'yo. Gusto ng transformation. Kung makikita mo itong tao na ito, gusto na ng transformation pero may humahadlang pa din. Patungo sa'yo. Meron pa rin mga kontrabida. Maybe yung taong naiinggit sa tao mo, or pwede rin sabihin sa'yo, may nagagalit sa'yo, nagagalit sa person mo. Pero ganun pa man ano, hindi to magpapatumpik-tumpik patungo sa'yo. Tutungo talaga to. Kasi matatapos na to. Ito lang nafe-feel ko. Sundin mo yung inner voice mo, sundin mo yung inner guidance mo. Kasi makikita mo or malalaman mo yung sagot. Kumbaga, sinasabihan ka dito na magtiwala ka sa process. Kahit nahihirapan ka sa sitwasyon, nasasaktan ka sa mga experience na nararanasan mo, pero magpatuloy ka pa rin. Okay? Ayusin mo yung sarili mo, dun ka mag-focus dahil ginagabayan ka ng guardian angel mo. Sundin mo yung kutob mo. Dahil sinusubaybayan ka dito. Okay? Patungo sa path na to. Nasa tamang path ka. Matapang at malakas ang loob. Ito lang nafe-feel ko. Marami ka ng pagsubok na kinaharap. Pero, nakikitaan ko dito na nalalampasan mo na to. Paunti-unti. Hindi man biglaan, pero paunti-unti na alisan mo to. So, nakikitaan ko dito, kung kayo talaga. Kung talagang pupunta tong tao na to, pupunta to sa'yo. Kung ipag-aadya ng Diyos, okay? Kasi meron ditong pangyayari na ikaw pa rin ang pag-asa ng tao nito. Ganun na lang gawin mo, kaysa ikaw naman
mag-isip na mag-isip ng kung ano-ano about sa person mo, isipin mo yung sarili mo kung paano ka lalago. Then, kung mahal mo talaga tong person na ito, kung talaga kayong para sa isa't isa, kayo talaga, okay? Ito na nafe-feel ko kasi nagkita kayo in the wrong time, okay? Ngayon, itong tao nito, babalik to nang hindi mo siya inaasahan na tagumpay. Okay? Kung makikita mo may quiet, lihim niya to. Lihim niya yung mga plano niya. Patungo sa'yo, may travel akong nakikita. Ayan. So, nakikitaan ko din dito. Kung before nagkagulo kayo, nakikitaan ko dito yung pagbabago. Yung hindi mo nakita, isisiwalat nito yung katotohanan kung bakit nagkagulo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. At this time, sa pagbabalik nito, tapat na to. Kasi ayaw niya na maranasan yung ganun. Pangyayari sa inyo, yung kaguluhan. Magiging na siyang tapat sa'yo. Ayan, tingnan pa natin kung ano pa yung energy. Kung makikita mo, nakalagay, tingnan mo yung babae. Quiet. Gusto ka niya talaga. Biglaan tong tutungo sa'yo, okay? Surprise. Give me more information. Give me the message. Ano pa yung mensahe para sa'yo? The moon. So, napifeel ko dito yung emotion. So, sinasabihan ka dito, andun ka ngayon sa divine feminine energy mo. Na kung saan, sinasabihan ka dito, alagaan mo yung sarili mo. Kumbaga, unahin mo muna yung sarili mo. Ito yung nafe-feel ko. I-nurture mo yung sarili mo bago ang iba. Okay? I mean, kasi once na nurture natin yung iba, tapos yung sarili natin, hindi natin nurture, para namang hindi maganda yun, paano tayo paniniwalaan ng iba? Okay? Kaya mas minimum, alagaan mo yung sarili mo. Kasi once na inaalagaan mo dito yung sarili mo, dyan mo ma-attracto patungo sa'yo. Okay? Kasi once nang negative ang emotion mo, palayo yung person mo. Pero once na ikaw ay may pagbabagong nagaganap, ma-attract ito patungo sa'yo. Tingnan pa natin. Give me more information. Ano pa yung mensahe pinararating sa'yo? Meron ditong house 6. So, nakikita ko dito sa house 6. Yung guidance, yung protection, iniingatan ka dito. Then, nakikita ko rin dito yung alagaan mo yung sarili mo, yung sinabi ko kanina dito, yung kalusugan mo, yung daily life na meron ka, dun ka magtuon. Then, nafe-feel ko din dito, na palaguin mo yung sarili mo. Nasaktan ka man before, pero kahit nasasaktan ka, namumukadkad ka. Okay? So, nakikitaan ko dito na mag-focus ka muna kasi protektado ka naman dito. Ginagabayan ka. Sundin mo rin yung inner voice mo. Sundin mo yung kutob mo na meron ka kasi itinuturo sa'yo yung tamang path. Okay? Tamang path para sa'yo. Give me more information. Ano pa yung mensahe pinararating sa'yo? Meron ditong Capricorn. So, meron kang person na Capricorn or pwede rin sabihin ikaw si Capricorn. Nakikitaan ko dito, kung makikita mo dito. Pareho lang din naman ang itsura. Diba? So, nafe-feel ko dito, Capricorn. Kung ikaw man si Capricorn. Once na nagtuon ka sa mga ambition mo, ito yung magiging realidad para sa'yo. Kasi tumatakbo yung oras patungo sa'yo. So, sinasabihan ka dito, imbes na mag-focus ka sa person mo, mag-focus ka muna sa sarili mo. Sa sarili mong paglago. Unahin mo yung ambition mo, yung goal mo para sa sarili mo. Kasi nakikitaan ko dito, yung method step patungo sa'yo. Step by step, may paglagong nagaganap sa buhay mo. Kasi nasa yung between, okay? Ito
Ito yung nafe-feel ko dito. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hayaan mo na magtungo ka muna sa ikauunlad mo. Doon ka mag-focus. Kasi once na nagtungo ka sa ikauunlad mo, mabibreak mo yung origin. Okay? Huwag ka magtuon sa mga lungkot, sa malulungkot na pangyayari, sa mga masasakit na pangyayari. Pakawalan mo yan. Kasi once na pinakawalan mo yan, mabibreak ito. Okay? Ito rin nararamdaman ko. Give me more information. Aries energy. Meron din ditong Aries. Nakitaan ko dito, no, kung nagiging kang matapang or sabihin natin nagkakaroon ka na ng tapang. Naalisan yung mga masasakit na pangyayari na nagaganap sa buhay mo. Kung makikita mo dito, bungo ng puso, no? Pagdating dito, buo na. Diba, buo na siya. So, nararamdaman ko dito, no, na magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Magkakaroon ka ng maraming idea, magkakaroon ka ng karunungan. Sa mga experience na kinakaharap mo, dyan papasok yung wisdom para sa'yo. Na kung saan nagiging kang matapang, nagiging kang independent, and self-confidence ka sa mga ginagawa mo. Kasi, dito ka nagtutuon sa ambition mo na mababago mo yung sarili mo, mababago mo yung method na ginagalawan mo. I mean, kumbaga, natakbo dito yung oras para sa'yo. Kumbaga, tanggalan mo muna yung mga masasakit na nangyari sa'yo at magtuon ka sa paglago mo. Okay? Ito yung nafe-feel ko, magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.